Hey, hey! Good morning uli mga dear viewers at mga subscribers, mga followers. Isang magandang umaga po uli. Balik po tayo sa trabaho dito sa ating ventilador. Meron po tayong gagawin dito, itong ventilador na ito. Magaan naman umikot. Okay naman siya. May hatak at saka merong tulak. Ngayon ay testingin natin kung bakit ayaw umandar. Review natin dito. Plug natin. Ito, maluwag. Pag pinindot ko ito, yung number 1, o kaya number 2 and number 3, ayan ang mangyayari dyan. O ayan, naka number 1. Lalong humigpit. Humigpit lalong ikot. Number 2. Ganun din. Mahigpit pagka naka-on eh. Pero i-off ko. Magaan siya oh. Yan po ang problema ng electric pan na ito. Atin pong itong gagawin. Okay, wag na natin patagalin. Gawin na natin. Yung pagtanggal yung blend nito, saka itong mga cover dito, hindi ko na ipakikita sa video. Madali naman ito. Maraming dumi ah. Alikabok. Ayan. Atin munang linisin bago tayo magkalikot, magbutingting ng everything. Kaya, tanggal yung ano, tanggal yung wire. Sandali lang mga idol. Meron tayong isisingit na ito, malinis na busing. Nilinis ko na ito. Nilas ko na yan. May nagpasingit lang ng kaunting trabaho kanina. Yung solar ng kumpare ko ayaw daw mag-charge. At saka may naputulong wire. Hindi niya alam kung saan ilalagay. Pero okay na siya ngayon. Okay na. Naibalik ko na. May kalug eh. Palit tayo ng busing dito. So medyo malaki-laking trabaho ito. Kaya pala pagka in-power on ko, humihigpit. Tatanggalin natin 4 na tornilyo rito. Para hindi humaba ang ating video, ipapakita ko sa inyo mamaya kapag natanggal ko na yung mga 4 na tornilyo rito. Okay? Hello, Phyllis. Yeah. Piles? Ito yung pang-4 na tornilyo. Okay. Pen. Oh. Diba? Okay, ito. Ha? Dalawang gini. Sulit yan. Oh. Diba? Tatanggalin din natin ito pang swing. Pawisan na ito. Uwi na. Ito yung sa swing. Wait. Uwi na tayo. Saan isa? Kailangan tanggalin natin to. Maraming tatanggalin, pati itong housing tatanggalin para makapagpalit tayo ng busing. May kalug eh. Ito, lalangisan natin to. Hahasain natin para mabungot. Yan. Kailangan niya ng liha. Ito, lilihain ko. Pag ganito ang paglilihan yan. Hindi pa ganito ha. Pag ganyan. Ito. Kasi pagka umayon ka sa circular ng pagliliha, lalong lalalim yung kung may baywang man yan, babaywang lalo yan. Kaya kailangan pahatak, tulak, hugot, ganoon. Okay, pwede na sigurong ilabas natin itong housing. O yan. Naunang panglalabas yung nasa likod eh. Lagyan natin ng langis. Ito medyo may kalawang yan eh. Nauna pang nabunot itong nasa likod Nauna pang maganda pa kasi siguro ang ito, walang stack up. Maluwag.
Ito, bubunutin ko na yung shafting. Ito, naku, maitim na. Ito, hinihilis ko kung mayroong bumabaywang. Wala naman. Wala naman bumabaywang. Makalawang lang talaga. Nangingitim. Sa init yan. Tinuyan din ang langis ito eh. Ayan o. Alisin natin yung itim. Kailangan gamitin mong liha rito. Yung pinong-pinong liha. Pinong-pino para hindi masugatan ang shafting. Kasi kung baga sa ano, kaya lumuwag yung bushing niyan. May tama rin yung shafting pero manipis ang tama ng shafting. Mas matigas ang pagkabakal ng shafting kaysa sa bushing. Yung bushing eh parang matigas lang na aluminum yan. Ito, wala naman sa bumabaywang. Pwede pa ito. Basta mawala lang yung maitim. Yan. Kaya nililiha ko ng pagganito. Pwede pang kadyang shafting. Okay pa, oh, wala pang bumabaywang. Pwede pa, tatagal pa yan. Pagka bago ang kanyang busing, tatagal pa yan. Kaya kailangan mapalitan natin ang busing nito eh. Obligado tayong palitan ang busing to. Ito oh, ganoon din oh. Yung pinanggalingan ng ano, nung spacer, may itim. Balik ko na yan. Sunod kong gagawin eh, itong bushing, ilalabas ko. May pamalit naman ako dyan. Pero kailangan, nasa baba to. Bababa natin to. Para hindi ako mahirapan na nakatayo yan dito sa stand. Bababa ko yan. Marami na rin, ano? Nagpuputik. Langis at alikabok yun ang nagsama. Kaya parang nagpuputik siya. Dito. Maluwag dito magtrabaho kung nakalapat yan dyan. Aalisin natin ang kanyang bushing. At para mapalitan ng bago, kung ang shafting ay hindi napapalitan, obligado tayo magpalit ng bushing. Aalisin ko lang itong lock na ito. Ito. Yan ang lock ng bushing yan. 3 lang yan. Konting ingat sa pagtanggal niyan kasi yan ay pag naputol, wala ka ng pang-lock dyan. Isang malaking problema pag naputol mo yan. Ito na. Pwede na bunutin. Ayan na. Ito yung spring tension. Nakuha ko na. Ito ang bushing. Ito na. Tuyo na yung ano, yung foam. Hanap tayo rito. Itong bushing nito, matagal na ito rito. Pero bago ito. Napakatagal ka nung nakitabi ito. Kasi kung minsan naman walang dating sa aking repair na electric fan. Mga amplifier, DVD at saka mga video okay ang nare-repair ko kuminsan. Minsan washing machine. Ngayon lang uli ako naka-repair ng electric fan. At ganito nga, palitin ang bushing. Maluwag oh, may kalug oh. Diba? Kita nyo, may kalug.
Linis muna. Siyempre, bago ikawit yung mga bago, linis muna. Ito yung foam, tuyo na. Lalagyan ko ng lags yan, yung foam na yan. Ibinalik ko na yung spring tension. Yan ang nagpapahigpit sa busing, kapit ng busing yun. Spring tension yung flower. Ito yung flower eh. Ngayon lalagyan ko ng lags itong foam. Natuyuan yung foam nito eh. Yan, ibalik na natin itong lock. Ganyan lang ang pagbalik ko, ganito ang sistema ko. Yung pagbabalik ko ng lock na ganyan. Medyo mahirap ito kung wala ka ditong mga idea. Mahirap yung pagbalik niyan. Kasi spring tension yan eh. Pagka hindi mo na idea ng gusto yan, yung spring tension nun, yung tension ba, ay hindi mo may babalik yung tension, luwag ang bearing, ay luwag ang busing niyan. Ayan, diyan ko ikakalso. Ito, kakalso ko dito yung ano na yun, yung lock. Para maidiin ko siya ng gusto. Ilalabanan ko yung tension ng spring tension. Yung flower yun eh. O yan. At ito, babalututin ko uli yung isang lock niya. Yung tainga pinakang naglalak. Ayan. Nabaluktot ko na isa. Ito yung pangalawa. Kailangan idiin ko yan. Ayan. Pangatlo na pala yun ito. O sige, may langis na. Okay na ito. Tabi muna natin yan. Ito namang isa. Ito yung nasa likod. Ganun din, papalitan ko rin yung busing niyan. As usual, kung ano yung ginawa kong pagpalit nung busing kanina doon sa pangharap, ganito din ngayon oh. Ito, inaalis ko na yung lock. Natanggal ko na. Marubi itong isang foam na ito. Papalitan ko na ito. May itim na eh. Linis-linis. Para hindi bumalik ang dating sira. Linis-linis. Ito, ang foam na ipapalit ko. Malinis pa ito, puti ito. Bago naman ito eh, siyempre matagal sa taguan ito eh. Kaya narurumihan na rin. Kahit nakatago yan, ang isang bagay kahit nakatago, narurumihan din yun. Ito ang ipapalit ko. Medyo malaki ang butas ng foam na ito ah. Pero okay lang yan. Babalik ko na, ganun din. Lagyan muna natin ng langis ang foam dahil ito'y bago. Kailangan meron siyang pundo. Yan ang punduhan ng langis eh. Yung foam na yan. Kung bakit yan eh, kahit basang-basa na ng langis, pagdating ng panahon natutuyo yan. Okay, ganun din kanina. Ilalak ko ito.
Magkano bigas na tayo? Ano ba? 54? Magkano ang bigas? 52. Ay, 52. Okay nito. Nakapagpalit na tayo. Ang dalawang busing. Ang sunod kong gagawin, sasalpa ko na yan sa housing. Lalangisan ko muna itong shafting. Siyempre, may langis ng busing, may langis pa rin shafting. Good yan. Ito nga palang gearbox ay sira na to. Punggal na yung kanya mga tornilyuhan. Oh. Yun o, ito. Yung isa ganun din. Punggal na rin. Pero sabi ng may-ari, huwag nang ibili ng gearbox kahit di naman mag-swing eh. Naka-steady naman daw ito lagi pagka ginagamit nila. Okay na eh, balik ko na lang din itong gearbox na to. Pasensya na mga idol kasi kuminsan din na nakikita sa camera. At ako'y trabaho ng trabaho, mahirap naman yung talagang walang nagka-camera. Trabaho lang ng trabaho, edi kuminsan nawawala na dun sa sentro ng camera. Pagkatapos ko na ilagay yung gearbox, ibabalik ko na yung housing nito. Itong cover dito sa winding. Ayan na. Hirap na yata ang magkasya. Sa balik. Apat na butas naman to eh. Napakadali lang yun. Tornilyo yan dyan. Ayan. Nalagay ko na yung kanyang housing. Okay na. Maluwag. Ikutin. Merong hatak tulak. Ito, maluwag ang ikot. Pwede na itong i-testing. Pwede na i-test. Ayan. Dear viewers, ayaw umikot. Pag kinakamay ko, umiikot. Pero pag i-start ko, pagka di patay na ganyan, i-start ko, ayaw. Ayaw umikot. Alam ko na, ito, kapasitor. Papalitan natin ito. Okay, palitan muna natin kapasitor. Hanap tayo ng kapalit ito. Hindi siya makabuelo. Pag kinakamay ko ng ikot, malakas eh. Umiikot. Hindi lang siya makabuelo. Itong kapasitor ang pambuelo eh. Itong kapasitor nito eh. Alin man sa dalawa, kaya yung wire na kinakabitan nito. Ito, yung 2UF. Ito na, dear viewers, ito na yung kapamalit natin. Yung dalawang wire na kinakabitan ng... Ito yung pamalit ko eh. Ito, 2UF din ito eh. Okay. 2UF. Ito yung pamalit ko. Madali lang naman magpalit niya sa madilim. Puputulin ko na to. Ito yung papalitan ko. Ito titestirin ko muna itong dalawang ito eh. Itong dalawang wire na ito. Ito yung start line. Starting coil. Alin sa dalawa, baka yan din eh. Kaya pala ayaw umandar mga idol eh. Naputulan ako rito. Sabi ko na nga ba, sira yung starting coil. Eh. Ito na, hindi ko na tinakita sa inyo yung kanina na tinanggal ko. Ito na po. Buo pa yun. Ito, dudugtong ko lang dito. Yan, naputol dito. Ito magdugtong ito kasi ito may varnish ito. Tatalupan ko ito. Ito, yung wire na gahebla na ito. Ayan. Saka puputulin ko na dito. Malutong na ito.
Nasunog. Ito yung karugtong. Ilang putuli ko na ito rito. Alisin ko yung malutong. Kapasitor ang pinuntahan nito. At magdugtong ako. Tanggalin ko na yung malutong na wire na yun. dito. Pero Dudugtong ko itong rito ngayon. dudugtong ko ito. Nakayurin ko muna. Tanggalan Ayan. ka ng barnes. Kaya pala ayaw umistart eh. Ganitong pagkayod nyo, no? Yung pagtanggal ng barnes. Pinalitan ko ng kapasitor Kakalsin eh. mo sa kuko mo. Sabay kayod. Ayaw pa rin. Hindi ko na lang ipinakita sa video mga ka-idol. Linisin natin ng gusto para Pag gumanda yung second contact. test ko kanina, pagkapalit ng kapasitor, ayaw pa rin. Tingnan natin dito, kung contact dito ko na nakita. na. Saan na yan? Sira pala, putol ang kanyang Ito. starting coil. Ito yung ano. Kinakayod muna mga barnes na nakadikit dyan. Ito, papakita ko sa inyo yung kanyang starting coil. Kung meron ng Meron na. napakataas ng resistance nito. Gumalaw ng konti. Abot ito ng Konti-konti 500 lang ohms. nagalaw. Okay na yan. 400, May start na yan. 500 ohms. Pakita ko sa inyo yung Pero galaw niya. meron na. Konting-konti lang ang galaw niya eh. Pwede na eh. May resistance Ang taas na. ang resistance Pakita ko itong sa inyo ito. winding nito Mas eh. kita pa rito. Ayan o. Ito yung kaputol. Ito. Gumalaw. Ayun, gumalaw. Okay na. Kanina wala yan eh. 500 ohms. Mahirap magtugtong yan. Hindi naman yung kinakapitan ng soldering iron. Dudugtong ko lang. At matagal akong magdugtong nito. Para hindi humaba ang video eh. Ingatan natin humaba ang video. Kasi ang iba tinatamad eh. Pag humaba ang video, tinatamad manood. Paikliin lang natin ang video. Hindi ko na ipapakita kung paano kung pagdugtong ha. Okay, ipakita ko rin daw kung paano ang pagdugtong nun. Yung gano'ng napuputol. Ito, ipupulupot lang natin itong kinayod natin na ito. Ito ang ginagawa ko dyan. Kinayod ko na ito eh. Inalis ko na. Ipupulupot ko lang dyan yan. Yan o. Pulupot ko yan dyan. Hanggang dun sa may pinagkayuran. Tapos, hihinangan ko na. Ayan, hihinangan ko yan. Painitin ko lang soldering iron. Babalik natin dito sa kanyang tube. Wala tayong shrinkable tube. Ito yung ano, yung temperature tube. Tapos igagapos natin doon. Doon siya nakapwesto eh. Diyan niya nakapwesto. Alisin natin to. Nilagay ko lang yan dyan para hindi magalaw rito sa bandang dulo. Malalaki yung ano ko, wire strap. Ito, malalaki. Hindi bagay dito. Alisin natin itong isa kasi nilagay ko yan kanina eh. Pang suporta lang yan. Sayang ang isang strap. Nagsira tayo ng isang ganito.
Saka natin lagyan dito kasama na ito. Yan. Isa pa dito. Magiging 3 wire strap niyan. Nope. Dulas. Aba. Dili ba ka? Apa sih, Pak? Ya. Bos. Thank you, Pak. Thank you, sir. Ulitin ko yung pag-test ko. Tingnan ko yung resistance. Okay. Okay. Ang gagawin ko, sasalpok na ulit ito dito sa housing. Isasama sa pilipit. Ay, ito nga pala. Inalis ko kanina ang ano nito eh. Balot. Lalagyan ko ng balot. Pagkatapos ko may kabit itong 4 na tornilyo, ay di siyempre ano pang hinihintay natin, i-test na natin ulit ito.
ibabalik ko yung lumang capacitor, yung dati niya. Dahil hindi naman pala ito ang sira. Ang sira pala ay starting coil. Okay, at naidugtong ko na yung starting coil. Ibalik uli natin ito. May resistance na siya, 500 ohms na resistance ng coil. Dito kinakabitan ng ng capacitor. Okay, maliwanag po binalik ko po itong dati, yung 2UF. I-test na natin mga idol para makuberan na natin. Test muna, tingnan natin kung umikot. Ang ginawa ko dyan, ibinalik ko yung dati niyang kapasitor na 2UF. Hindi pala yun ang sira. Ang sira pala naman ay nalagutan tayo ng isang hebla rito sa linya ng starting coil. So, testingin muna natin kung umiikot na. Kung under na ba siya. Ito, yung plug. Yun, naka-plug na. Pindutin ko yung number 1. Ito. Ayan na. Ayan na, umiikot na. Yung kanyang gearbox, hindi na muna papalitan. Hindi naman ginagamit ito, pina-swing. Ano daw ito, naka-steady lang lagi pagka ginagamit dito. Yung number 2 niya. Ayan. Number 3. Lakas. Bumilis siyempre kaysa dati kasi yung dati may kalog na Off. Power off. On ang number 1. On. Number 1. Off. Good na. Ang pagkakabit ho ng cover nito, hindi ko na ipapakita. Kinabit ko na yung guard at saka hélice. Ito kanina pagka pinindot natin yung number 1. Pag power on, 1, 2, and 3, natigas. Ayan malambot na. Ayan. Power on natin sa number 1. Ayan. Number 2. Number 3. Okay. Bale, ang sira po nito na pinalitan natin, bushing. 2 bushing. At saka yung starting coil na pinagkakabitan ng 2 wire sa capacitor. Ibinalik ko yung dating capacitor niya. Akala ko yun nasira kasi pagkatapos kong mailagay yung wire na starting coil, ayaw pa rin umandar. Kaya ngayon, okay na yan. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na po ang video. Sana makapag-subscribe kayo. Kung nagustuhan nyo ang video, ang video pala ay paki-like na lang po.